Hello! Magandang gabi po sa ating lahat. Kamusta ka? Halina't magsaya, pumalakpak, ituro ang paa, padyak sa kanan, padyak sa kaliwa, umikot ka, humanap ng iba. Oh, sino ka muna? Ako si Aileen. Paborito kong gawin sa internet. Ayan, anong paborito mong ginagawa sa internet ay? Paborito kong gawin sa internet ay mag-scroll sa TikTok, Twitter. Yan. Okay, TikTokers din pala to. Ako naman si Berna at ang paboritong ginagawa sa internet ay manood ng YouTube Shorts. Pero, may isa pa na alam ko aligned tayong dalawa. Ay, Julius? Yes. Ay. Hindi, maliban doon, Ano? isa din sa mga paborito mong ginagawa sa internet ay manood ng Senior City! Woo! Ayan! And, to introduce our episode for today po ay nasa episode 27 na tayo ng ating Senior City Kwentuhan. Woo! At simultaneously po, tayo ay naka-live sa mga Facebook pages ng ating mga partners. Nandyan na po dyan yung Senior City sa panahon ng COVID, yung Lapis o Siso, yung Init Philippines, and of course, yung Philippine Rural Reconstruction Movement Facebook pages. Ayan! Yay! At nasabi na po namin kanina na isa sa mga paborito namin ginagawa sa internet. Kasi, nakaano po doon yung pag-uusapan natin ngayon. At yung episode natin ngayon ay pinamagatang Kwentuhang Makabata Project. Ayan. Yung Makabata po ay short term lang po siya ng magkaisa para sa bata. At itong project po natin na ito ng Philippine Rural Reconstruction Movement is in partnership with Save the Children Philippines. At ang objective po ng project na to is makapacitate po natin yung ating mga parents and children sa community patungkol po sa child rights and child protection. At nandyan na rin po yung pagkakaroon ng online safety behaviors ng ating mga bata. Dahil ang generation natin ngayon ay mga digital nomads na. We are in this digital world, in this digital era. And of course, yung security, privacy, and sensitive information ay at risk na rin at the same time. But, hindi lang doon, kundi kasama na din doon yung different types of abuses na bago na rin ngayon, yung tinatawag nating online abuse. Pero in the context of abuse as well is the online sexual abuse. And doon sa Republic Act 11930 na meron na tayong batas dyan for anti-online sexual abuse and exploitation of children and yung child sexual abuse and exploitation materials at the same time. So, yan po yung kabuuang project brief masasabi natin at ginagawa po ng ating mga volunteers at na dating mga interns from Cavite State University Indang Campus. Pero at the same time, may mga volunteers din tayo kasi hindi lang sila naging interns to turn volunteers, pero meron din tayong mga YA or from the Philippine Rural Reconstruction Youth Association, Cavite chapter, na tumutulong sa atin, na nag-volunteer dito sa project na to kasi yung project location or project areas ng implementation natin is within Cavite. At may i-share namin kung saan-saan yung mga ano na yun, mga lokasyon na yun. Pero to start off, are you ready, I was born ready. Baby, I was born this way. Ayan. Tapos may bago na, no? Anyways. Wait for the receipt song. Alas po. Okay, anyways, ayan po. And, to start off then, i-share muna namin yung naging first ever session ng Makabata Project. It's been raining in my... And ito ay noong June 11, 2025. So, few months ago lang siya.
And shout out then, and we appreciate the Kalubkob Elementary School in Naik, sa barangay ng Naik po. Isa sa mga barangay ng Naik yung Kalubkob. And yung school kasi ay nagpatawag ng parents assembly kasi magpapasukan na. So, kailangan nilang i-orient yung mga parents patungkol sa mga bagong kaalaman na kailangan nilang malaman para doon sa new school or academic year. And doon sa parents assembly na yon, they're kind enough na iuna tayo sa programa nila. Number 1, yes, PRM. And, ayun, so, may makikita rin naman kayong mga photos mamaya later on sa, kung ano yung itsura namin nung Kalubkob Elementary School na parents session. Kasi again, yung project po ng Makabata ay hindi lang mga bata, although we're talking about child rights and child protection, pero para din ma-empower natin yung mga parents na may karapatan yung mga anak ko and kailangan ko silang pakinggan, kailangan silang maproteksyonan kasi bata pa sila. Ayan. So, so babasahin ni Eileen ngayon yung mga naging evaluation ng ating mga interns ng panahong yon kasi hindi pa sila tapos noon mag-internship sa PRM. Ayan. So, babanggitin mo ba mga pangalan nila? Hindi na. Nickname na lang. Nickname na lang. Oo. Nickname. Sige, una. Para ma-visualize nyo kung anong itsura namin dyan. Ito si Chi. Ay, bago pala basahin itong mga evaluation na to. Meron kaming nabuong phrase nung araw na yon. Pumasok na basa ang buhok, umuwing basa pa rin ang buhok. Ayan. Malalaman natin mamaya kung bakit. Sabi ni Chi, yung venue daw ay masyadong maliit para sa target participants kasi sobrang daming parents nun. Umabot ata tayo ng higit 100, 200 plus. More than? Yeah. Around 400 to 500 ini-include namin yung attendance ng daming people. Ayan. Tapos, for context din siguro, kaya wala pa yun sa population ng mga estudyante ng Kalubkob Elementary School, yung 500 na parents na yun. Kasi, sa pagkakachika ni Ma'am Glo, which is the principal of the school, ay mga nasa around 1,000 ata. 1 to 2K yung mga estudyante. So, kasama yung annex. So, at least parang 50% daw ng mga parents yung expected participants that time. So, ayun. Sabi pa ni Chi, ang pinakamaganda daw ay sobrang engaged na mga magulang at they are very interested sa discussion. Although yung iba, minsan medyo medyo nawawala sa focus. Kasi umuulan nga kasi. Nababasa yung papel nila kasi we're doing pen and paper. Tapos mga nakatayo lang yung mga parents, nakapayo. So, hindi nakagano'n sila. Ganyan sila. Or yung mga volunteers natin, yung tinutulungan na yung mga parents na hawakan yung pine tapos sila na magsagot. I think makikita din naman nila yan ngayon sa mga slides ng photos natin. Yes. You can see how wet we are. Yes. Ayan. Sabi naman ni si Pin naman, sabi naman niya, ito daw ay overall success kahit the first time na ating this is our first session. So, yan. Learning pa rin sa atin to. Sabi niya pa, nakapag-distribute tayo ng maraming questionnaires and na-accomplish natin ito ng successful. Although yun nga, medyo affected tayo ng rain, at nabasa ang mga people. Ayan. Ay, makita yung kamo. Tapos, medyo na-rush daw yung mga participants kasi nga, nagdapat di sila magsulat. Kasi para di sila mabasa. Kasi yung ulan pa noon, bugso-bugso siya. Tumitigil ng konti, titila siya. Tapos bilang malakas na naman yung ulan. So, hindi lang siya ambon, diba? Tapos dumadami yung people, lumalakas yung ulan. Ganon siya, ganon. O, sino pa? Siguro last one na. O, gusto nyo isa pa? Isa pa. O, ito sabi naman ni SJ. Ayan. Nagkaroon lang daw tayo ng medyo time constraint kasi nga, at first, first session, nagkakapaan pa ang mga people. At medyo may mga pagkakataon nagiging nagkakaturuan doon ng mga gawain. Pero, yun nga, kasi Internal. Parang nagulat ang ating mga kabataan, ang ating mga interns.
Kasi biglang dumagsa yung people, nagulat din ako eh. Kahit ako eh. So, ang nangyari, ang maganda doon, nagtulungan ang ating mga interns, at kung may rin ni Berna na masolusyonan yung problema at hand. Ayan. Maganda rin na nagkaroon ng learning, ng lesson learned ang ating mga interns. Na-share din nila sa amin. Ayan. At ito pa, sabi ni Sarah, naging interactive daw talaga ang mga parents. Doon, kahit na umuulan talaga, nakikinig sila. Hindi naman yung maganda sa naik. More pa ba? Last na. Kay Yvonne naman. Ang kay Yvonne, medyo maliit nga doon yung venue. I think this is one of the common na naging comments. Na uncontrolled naman. Yeah. Tapos, focus daw tayo. Sabi niya, facilitators are focus daw tayo sa ating mga ginagawa. At tayo daw ay, rain or shine, susugod talaga. Wala makakapigil sa makabata. Umulan, bumagyo. Ayos lang. Gumuhuman ng mundo. Iba na yan Ikaw at ako. Charot. Okay. At yung on nga po, ayan. I think okay na tayo. Usually, yung mga evaluation ng ating mga interns ay para-parehas lang. Kasi, yun talaga yung mga nakita natin. Pero isa din siguro sa mga napansin ko din that time is yung mic. Ay, parang nasabi ata ni Nicole. Ayan, nandyan ni Nix. Si Nicole. Nicole, magpakita ka. Ayan. Basta yun. Ayan, sabi ni Nicole. Yung mic ka daw. Hindi daw maintindihan yung boses kasi medyo basag doon. Sabog. At saka, tapos, umuulan pa. Parang nakatarp lang ata sila, yes. No? Yun. So, Hintan kasi parang dalawa lang. Oo, yeah. Pero ang dami nila. Dalawang malikit. Hindi ko siya malaki. Pero, yeah, it was really a good thing na, although yung mga umattend ay mga nasa around 500, pero yung mga nakapag-complete talaga ng session, ng learning session natin with parents ay mga around 62, no? 62 parents. 62 na pala. Yeah. 62 parents after multiple checks and verifications. Yes. Pero, sumingit pa lang. Yeah, grateful kami sa kanila kasi grabe talaga, go na go sila na mag-participate. And, bago din sa kanila to. And sa amin din naman, bago din to sa amin. So, parang double-edged sword yung nangyari kasi nga, pareho kaming natututo that time na, okay, ganito pala mag-conduct ng session, ito rin pala yung mga nasa isip nila, and naman namin yun, nabit-bit naman namin yun sa mga dumarating na sessions that time. Ayan, so next stop naman, so yun yung first ever session natin dun sa Calvcube Elementary School, pero that was like from the parents assembly, so it's a learning session with parents. Pero yung mga sumunod din natin na mga sessions ay i-share din namin sa inyo briefly. So, ano sumunod natin after nung meron parents? tayong June 13 naman. Calvcube pa rin, pero children naman. Same school, Calvcube Elementary School. Pero, ang pinag-focusan lang natin na mga bata that time ay grade 5 Yakal at grade 6 Quezon. Yay! So, bakit grade 5 and grade 6? Kasi yung age range na natin sa project na to or sa sessions natin is yung from 9 to 17 years old. Yes. So, sila yung masasabi nating mga bata. Pasok. Pasok doon sa requirement natin for the sessions. Pero, sino nga ba ang bata? Ang bata ay sino man mababa ang edad sa 18. At o kung hindi siya lumalagpas. Hindi lumagpas 18, pero kung siya ay lagpas 18 na at hindi niya kayang protektahan ang sarili niya, katulad ng mga may kapansanan, sila ay matuturing pa rin bata. Okay. Naisingit. Ayan. And then, next natin noon, ay, yung natin, yung June 13 na yun, ay mga ilang tayong bata? 86? Yes, 86 children tayo doon sa dalawang sections. Yes, saya ng mga bata. Pero medyo sad to say din na dalawa yung section na yon and thinking na it was 86. So, sabihin na natin 40 plus silang lahat sa isang section. And the room is so small na, so hot. Yeah, and kami mismo, medyo nakulob kami dun sa na yun. Come to think of it na kulang yung infra natin pagdating sa mga classrooms. So, sila talaga yung mga naiipit sa sitwasyon natin sa usaping budget.
Tapos yung section pa nila Berna, wala silang classroom talaga, na classroom. Yes. Nasa labas sila nung Nasa gilid kami ng gate. Tapos, the only thing na naghaharang sa amin is yung blackboard na may stand. So, yun lang. Tapos, paglabas mo doon, or like, pag lumagpas ka doon, gate na. So, it's so, parang, grabe. Hindi namin ma-imagine yung ano na yun. And makikita nyo rin naman sa photos yun. Yung sa amin naman, may electric fan nga, pero sobrang init kasi nung room. Medyo kulob siya yung room. Hindi din sapat. Kasi, Hindi sapat. Di siya well ventilated. think na yung papaypayan niya or hahanginan ng 2 electric fan is 40 na mga bata na makukulit. Energetic, gano'n. Grabe yung pabs ko sa kanila. Pili ko ang dami pinaburn na calories. Anyways, going back to the third session naman natin na kinonduct ay noong June 13, third na ba? 28 na pala. June 28 na tayo, guys. Hugo Perez parents naman tayo. Meron tayong participants from Porpus and from Sola Parent Organizations nila. So, tig 25 yan. Yeah. Pero yung nakakomplete ng learning session natin ay I think 49. Yeah, 49. Yes. May isang nagbabay. nauna lang siya. Nauna lang siya. Okay. And then, next natin, meron naman tayong July 5 parents ulit naman sa silang Ipildos, Barangay Ipildos. At nakasama natin dyan si Ma'am Casey from Yes. Save the Children Philippines. Yes. At next natin ay July 12. Ito, madami-dami tayo dito. Molino, Naik. Kasama dyan ang ating mga parents at ang mga bata, especially mga judo kids. So, meron kasing Naik Judo Club at yun yung mga naimbitahan natin to join the children's session nung ano na to, for the children na learning sessions. Ayan. Perfect. Yan. Next natin, July 19. Ito, madami-dami rin to. GMA, ang ating Metro San Jose. Meron po tayong 5 barangay sa Metro San Jose. At kasama natin dyan ng mga bawsi ng 5 barangay. Ano yung mga 5 barangay na yan? To test your, S-Reyes, Uh-huh. San Jose, Nicolas Figurata, Gregoria, saka sa Teniente Tiago. Okay, very good. 5 points. Ayan, meron tayong parents and children session dyan. At umuulan din yan kasi nagsisimula yung bagyo. Yes, kasagsagan ng bagyo to, July 12. Ayun. Pero hindi naman siya na-cancel kasi game na game yung ating mga Bausi officers. Full force sila, kompleto True. sila doon. Parang buong ng GMA. Bausi officers nandun. Tapos, meron tayong July 29, Hugo Perez ulit, pero children naman tayo sa Hugo Perez Elementary School, Maine. Meron tayong 9 section na na-cover dyan, from grade 4 and 5. Dami na, no? Gulat kayo, no? Hindi rin namin alam para namin na-cover yung 9 section. Yeah, yung sa 9 sections na yun lang yung covered na, or na-conduct ng PRM. Pero kasama rin namin yung Save the Children Philippines dyan, si Sir Gio at si Ma'am Casey. And sila yung mga nag-target ng 4 grade 6 sections nung araw na yun. So, lahat ng 4, 5, 6 sections ng Hugo Perez Elementary School ay nabahagian natin ng child rights and child protection learning sessions. Ang ganda nga ng mga pangalang section nila yung magiting, makata, mabait, matyaga, masino. Ano pa? Parang yun lang. Yun lang. Pero, yes. So, sa 9 sections na yun, mga around 5 or 4 yung grade 4. Yes. Tama, 5 grade 4. 5 grade 4. Tapos 4 na grade 5. Yung sa atin. Yes. Okay. Next naman natin ay ang August 1 natin, Ashi is from Tansa, Amaya School of Homes Industries, and Molino Elementary School. Yes. So, yung Ashi or yung Amaya School of Home Industries ay sa barangay ng Sahod Ulan, Tansa. Okay. ito naman ay mga junior high sila. Tapos NES naman ay mga elementary school from grade 4 to 6 din tayo dyan. Molino, Naik yes, ito ha, hindi to Naik. Molino. Dito po ba ko or? Naik po ito, Naik. Tapos magkahiwalay kami ni Berna dyan.
Oo, kasi parehas ng schedule Yes. na binigay ng school, hindi rin namin maano. Kasi nga, ang daming cancellations of classes. Yes. Kasi nga, di ba, yung mga nagdaang, week ay bagyo, 8 days, puro ulan lang. Tapos dapat yung MES ay earlier ng August 1, pero dahil nagkaroon nga ng bagyo, na-cancel. Yes. And August 1 na lang yung available. So, ayun, August 1 tayo. And Full force last, ang mga person. And last naman natin ay sa Punta Uno with our parents there. Yeah. And kasama naman natin sa Punta Uno, yung MSWDO. Ano ibig sabihin ng MSWDO? Municipal Social Worker Development Office. Representative Si na, Sir Jello. yes, si Sir Jello, that time. So, ayun, yun yung mga naging sessions natin for the Makabata Project. Yeah, for like 3 months. 3 months. Yeah, from June to August na sessions natin. At ang dami namin ng mga natutunan at yun yung next nating pag-uusapan. Ay, meron pa pala. Yes, Oh my kasi God. isi-share naman natin, kanina pa natin sinasabi at sinishare na may mga kasama tayong interns, volunteers from YA din. So, sila mismo, coming from their own mouth and experiences, they will share their insights and mga natutunan nila, ano yung sa tingin nilang naging success factors, bakit na-achieve natin yung targets. Mamaya later on, titingnan natin kung mahuhulaan nyo yung targets. Yes, the target. At ano yung mga ginawa nila at yung mga naging challenges na experience din namin for this project. And the youth energy itself as well. Are you ready? Tayo rin mag-share. Ready to rumble. Let's Yes, go! let's go! Ayan. So, yung mga mag-share ng kanilang experiences, insights, and lesson learned, and anything in between ay ating mga 4 na volunteers. Nandyan si Liz, si Marcy, si Sheena, at si Ellen. Yes! And yung first part natin kanina, yung mga experiences nila sa first ever session, sila ay yung mga interns ng Makabata Project talaga. So, nandyan sila Echo, si Chi, si Luis, si Ian, Si Yvonne. si Yvonne, si Badge, Yan. o si SJ, si Mix, si Dex, Si Jean. si Jean, and si Pin. Pin. Yan, sila. And shout out sa kanilang lahat kasi for being part of the project and being part of the interns. Yes. Na nung nagsimula tayong i-implement yung project. And ngayon naman, itong mga mag-share out ng kanilang mga experiences, insights, and lesson learned, ay sila naman yung mga volunteers na parte ng Makabata Project. and from the Philippine Rural Reconstruction Youth Association, Yes. Cavite chapter. Ang lalakas, Diba? Dito ka dyan. And, to quick background lang din, si Marcy ay actually part ng PRM interns this current batch, pero hindi siya involved sa Makabata Project. And then, he took the challenge na to be part of it. And then si Liz naman, ang ating, one of our previous interns, former interns ng PRM, at currently ay working na rin at the same time at nasa YA din natin. And then si Ellen naman ay first year college student ng Cavite State University Indang Campus with a Bachelor of Science in Development Management. Yep. And then si Sheena ang ating assistant manager. assistant Yeah, manager, ng yes. isang food resto. And yun, and YA din, at previous intern din ng Ang galing lahat sila ng YA. PRM. Oh. Yes, kabatch ko naman si Sheena. Yes. Ayun. So, ayan sila. Panoorin natin at pakinggan natin ang kanilang mga insights. Roll BTR. Hello everyone, my name is Liz and I am a volunteer in PRRN and part of PRRYA. So, let me just share you my experience as a volunteer po sa project ng Makabata.
first thing is that being a volunteer to this project makes me happy because I was able to interact with a lot of people, with the children and parents po with this project, and then I was able to also share my thoughts and my experiences if some topic po may experience ako like for time screen sa social media, and then pinakamasaya po na na-experience ko for this project is yung interaction talaga with the participants wherein I experienced a very cooperative groups, and then parents and children are also behave, and somehow they were able to be friendly po with our volunteers, and then safe place po talaga yung naging sessions namin with the parents and children. Next thing will be the highlights or the success po of the project. We're in out of the target po ng participants. For children is 400, and then for parents is 100 participants. We achieved po 730 participants for children, and then 174 participants for the parents. So that thing is a big thing for us kasi doon po namin malalaman na we were able to reach so many people, so many children and parents, and then we were able to share the lot of information po sa mga participants namin, wherein the highlights for me is that the sharing during the session, wherein the participants were able to share to the group po kung ano po yung experience nila so far related to the topics like related to OSAEC and SSIM, especially for the parents when it comes to social media, time screen, paano po nila hinahandle yung time screen ng bata, and then how they monitor po kung ano yung mga activity ng mga bata sa social media, because social media is a very broad platform wherein so many things can happen. It's really too risky for the children po. So as I have mentioned, we have a very cooperative participants po, and then through the activities, nakikita po namin kung gaano kasaya po yung mga participants, and then how they are really curious to really engage po with the session. So next thing po to discuss is the experience itself. It is a 10 out of 10 because as I have mentioned po na we reached the target, or we exceeded to our target, which is a really good thing for this project, and we hope to reach out to more people, to more children and parents po through this project. So, yung challenges lang po na na-experience namin based on my experience po is the cooperation po with the barangay officials, wherein there are times na we will get to the place po, then place po is hindi pa rin prepared for the session, but with the help of the volunteers, we are cooperating po or coordinating to the barangay officials during the session para po mas comfortable po yung place for the participants, and para po mas less distractive po with the participants, and makafocus po sila doon po sa session. And then one challenges po na na-encounter namin is the weather, wherein it is a rainy season po, kaya talagang maulan, pero thankful po kami sa mga participant na they still able to go po doon sa mga session namin. So very thankful po kami doon po sa barangay officials din po na nag-encourage sa participants po to join, kasi isa pong magandang experience talaga yung mga session namin, and then nakikita naman po namin na after the session nag-enjoy naman din po talaga yung mga participant. And then lastly po is the tools or materials that
we need, since we have a large participant po. So the sound system, we needed that because the voices po ng volunteers is hindi naman po gaanong kalakas. Pero we tried our best po na marinig po kami ng lahat ng participants, and we also have some strategy po na nagde-divide po kami ng participants. So we also divided the volunteers po, like for example 1 volunteer or 2 volunteers for 10 participants, para po small group, mas rinig po lahat ng participants. And then there are times po na kapag hindi po naririnig ng karamihan, ang ginagawa na lang po namin, nilalakasan na lang po namin talaga yung boses namin. Pero it will be helpful po kung meron pa po kami extra na tool, which is or materials, which is speaker po or microphone, para po mas klaro, and then mas rinig po, sure na mas klaro at mas rinig po ng lahat ng participants. And then, mostly di po kasi yung mga places is yung open area po. So, prone po talaga sa hindi po masyadong magkarinigan. But so far, I think most of the participants naman po ay nakaka-cope up po doon sa session. And then, we ensure naman din po na lahat po ng participant is naiintindihan po kung ano yung sinasabi namin, because that is the goal, for them to understand what is the purpose of the session, and for them to understand po yung pinaka message ng session namin, wherein to inform them related to OSAIC and SASAM. Sa Makabata Project po ay happy po ako dahil sa active participation po ng BAUSI, and very satisfied din po dahil lumagpas po tayo sa targets, parang dumoble pa nga po. At masaya po at nag-enjoy syempre ako as volunteers na mag-facilitate sa mga bata at sa mga parents. Kaya po naging successful po ang project na ito dahil po ay masisipag po, mag-follow up po ang ating mga volunteers sa ating mga partners. And second po, very receptive po ang mga LGUs dahil gusto po nila yung project. And then third po, dahil po pinapangunahan ito ng mga youth, makikita po natin yung youth empowerment. Kaya isa po to sa highlights ng project. Ang goal po talaga ng project ay makapacitate ang mga magulang at ang mga bata sa child rights and child protection. Kaya 10 out of 10 dahil give na give ang mga volunteers natin at lumagpas po tayo sa ating targets. And also, nag-i-engage ang mga bata at ang mga magulang natin sa sessions. Ang natutunan ko po ay maging flexible sa time and schedule ng sessions. And ang patience ko rin po ay humaba kasi ang hirap i-manage ng mga bata kasi ang dami nilang energy, pero masaya sila sa session at yun po ang mahalaga. So, hello po. Marcy Aramin po. Sa tingin ko po, yung what made me happy is that I get to bond with my fellow interns and I get to share this experience with them. Tapos po, yung makita po yung ngiti ng mga bata, it's what made me happy po talaga. And of course, we get to share the knowledge po with the parents and of course the children po. And this is the process po is not very smooth, but we manage po. And I think that's what really matters. And that made me happy po so much. Sa highlights and successes naman po ng project, I think one thing po is that nag-exceed po kami sa number na dapat po ay aming ma-achieve lamang, which is 713. We managed to get 713 and we did it all. And yung participation po ng bawat isa, yun po, I think that's the biggest success. Rain or shine, talagang go po kami. Yun po yung pinaka-success po namin talaga. So, challenges po, yun nga po, sobrang daming unforeseen problems po. Talagang, ang dami po naming ginawang on-the-spot solution to that problem. Tapos, yung mga
especially weather, talagang weather po is po sa mga naging kalaban namin. Kung hindi po sobrang lamig, kung hindi po sobrang init, sobrang maulan naman siya. Talagang nakaka-affect po siya sa kung paano iikot yung program flow po. And I think the venue itself, talagang, kasi meron pong time na nasa covered court, tapos ang dami pong barriers sa paligid. Like kung paano, yung challenge po is kung paano ma-maintain sa speaker yung attention po ng mga parents and ng children. The lesson learned is that I think enjoy the process po. And always focus kung ano yung goal kung anong goal nung project. Is that to teach the children and make them knowledgeable. And of course the parents po. Yun lang po. Thank you. So, I think if I'm going to rate it po, I'm going to put 8. Meron po kasing mga struggles po kami, unforeseen struggles. Even though naghahanda po kami, talagang meron pong mga struggles pa rin na along the way, na which is very, hindi po talaga siya maiwasan. But, it is a great experience po. Kamusta? Ako nga po pala si Sheena Bundal at mag-share po ako ng naging experience ko sa Makabata Project. Unang-una po sa lahat, gusto ko po muna magpasalamat sa Makabata Project dahil po binigyan niyo po ng oportunidad ang mga katulad kong kabataan na maging parte po ng proyekto na ito. At masasabi ko lang, sa naging experience ko ay masaya, knowledgeable at madaming learnings ang aking natutunan sa project po na ito. Na pwede pala yun, no? Pwede pala pag-usapan yung mga ganong sensitibong bagay, lalo na sa mga kabataan at sa mga magulang ng mga kabataan natin. Sa henerasyon po kasi natin ngayon, sobra ng accessible, lalo na sa internet at sa mga social media platforms na na-encounter ng mga kabataan ngayon. Na dati, yung mga panahon ko, ay wala pa po nun, diba? At saka, isa rin po ako sa naging biktima ng mga pang-aabuso na hindi ko nabanggit o naisumbong sa magulang ko nung ako'y bata pa lang. Nasabi ko lamang yun, nung nagkaedad na ako, at tutunan ko na yung mga bagay-bagay na yun na, alam mo yun, pwede palang pag-usapan sa henerasyon ngayon, diba? At yung proyektong ito ay naging pundasyon sa mga bata para mabigyan sila ng linaw, ng awareness or ng kaisipan na meron pala silang boses. Meron pala silang karapatan kahit sila'y bata pa lang ay dapat talaga pala na meron silang karapatan. At dapat matutunan nila yun simula ngayon. At sa proyektong ito, masasabi ko na deserve na maging successful ng project na ito dahil nakita ko po along the way yung effort at talaga yung puso ng mga kasama ko sa field nung nag-volunteer po ako. Na encounter ko po yung mga challenges din nung nasa field, lalo na sa field na napuntahan namin sa Naik, kung saan sobra-sobra na yung mga batang dumalo sa meeting po or sa sessions po nung araw po na yun, at talagang nalimitahan sila dahil dahil sobra-sobra na yung dumalo at nagkaroon pa ng pagkakataon na sila'y pabalikin sa kanilang classroom dahil po limitado lang ang mga upuan at ang dala naming papers para sa kanila. Kahit pa po ang limitado lang yung mga upuan nun at yung mga papel na dala namin ay hindi po yun naging hadlang para i-share ang goals ng proyekto na ito sa mga kabataan, lalo na sa mga teachers. Nagpapasalamat din po ako sa mga BAUSI at saka sa mga LGUs dahil nakapag-coordinate po sila sa team para maging successful din po itong project na ito. At kung i-rate ko man po ito 10
Kasi yung experience na ibinigay ng project nito ay hindi ko malilimutan. At alam ko na yung mga knowledge na tutunan ko at the same time, mababaon ko yun. At the same time, alam ko, matatatak din sa mga kabataan, lalo na sa mga magulang. Yung mga pinag-uusapan namin nung session po na yun. At talaga namang nagpapasalamat din ako sa team namin dahil sobrang dedicated po sila sa project na ito para maging successful at maibigay yung mga impormasyon na dapat malaman ng mga kabataan. Ayun lang. Salamat! Ayan. So, napakinggan natin yung mga insights, stories, and mga lessons learned nila. And of course, hindi kami papakawag. Meron din kaming entry for today's video. So, what made you happy naman or satisfied from, the first part of the sessions that we conducted for the parents and children? Very satisfied ako na na-achieve natin ang ating target! Alam niyo na ba kung ilan ang target dapat natin? Alam niyo na ba? Alam niyo na? 400. Sa children. Sa parents, sandaan. Sandaan. At ang ating na-achieve ay 713 para sa children at 174 sa parents. Yay! That's over 100%. Competi. So, what made you happy? What made me happy was really the participants. Seeing them participate. Lalo na yung mga parents. Di ko akalain na gano'n sila magiging interactive pagdating sa mga session. Saka talagang pinipicture nila yung slide. Wait nga po. Yes. Gumagano sila talaga. Pakibalik nga po. Gumagano talaga sila. So, ibig sabihin nun, they are very interested at gusto nilang matuto sa digital world na ginagalawan ng mga anak nila. And yun naman din talaga yung pinaka-importante na malaman natin at makuha nating feedback from them. So, yan din yung isa sa mga nag-satisfied sa akin na, okay, we did a great job. Kasi nga, yung pagiging receptive ng mga parents and children dun sa session. And to think then na there's over like 80% na yung passing rates ng ating mga bata at 100% naman sa mga magulang. Yes. So, that speaks a lot talaga doon sa quality ng mga naging sessions natin. At hindi natin yan kaya kung wala yung mga volunteers natin. Kami dalawa nakaiyak. Iyak pa lang kami. Ayan, because I as a lead volunteer, hindi niya kakayanin yun. Maghati man kami sa 10 barangay. yung Hugo Perez pa lang, oh. Ayan, yun pala, yung mga naging project locations natin or project areas natin for the implementation is we had like 4 municipalities and 1 city. Yes. Sa 4 municipalities, nandiyan yung Naik, Tansa, Silang, at yung GMA. Yes. And 1 city, which is yung 13 Martires City. And then sa bawat, municipalities and city ay may tigda 2 barangay tayong targets. So, unahin na natin yung nag-iisang city. 13. Yes. So, yung barangay Conchu at barangay Hugo Perez. And then, ganun tayo, paikot tayo. So, sumunod ng 13 ay... sumunod ng 13 sila. So, sumunod ng 13 kung galing kan dito sa Agustin 2, yan. It's either Naik o Tansa. Sorry guys. Hindi nyo alam, mahina ko dito. Paki-attach ng mapa. Yes. So, pagka dito tayo sa my left side, so yung sa Naik naman, 2 barangay ng Naik, yung Molino at yung Kalubko. Yes. And then, yung isa naman sa Tansa ay yung Diyos ko, magkahiwalay talaga, magkabilang dulo, gano'n. Yung isa, yung umuulan. Yeah, sahod ulan. Pag mainit yung sabaw, higupin ang sabaw. Punta uno. Saan ka pupunta para humigop ng sabaw? Sa Punta Uno. Punta Uno. Punta kayo doon. Huy! Diba meron dos? May dos ata eh. Oo, meron. Yeah, meron dos. Tapos, at Amaya dos din. Yeah. Ay, tama ba? Hindi ko sure pala. Sorry. Please double check. And then, pagkatapos niyan, dito naman tayo sa Silang. Kasi nasa Silang kami ngayon. Sa 2 barangay ng Silang, which is yung Ipildos at yung Akasha.
And then, sa GMA naman, na dalawa lang talaga dapat na barangay. Pero, grabe, tulad nga ng sabi ni Ai kanina, full force yung mga VAUSI officers at kaya naging 5 yung, imbis na San Jose lang, naging Metro San Jose. Naging 5 sila. Naging 5 sila. Oo. And then, yun. So, yun yung mga project areas natin. And, to go back to the first question natin, happy and satisfied. Yun yung naging satisfied kasi nga, the receptiveness of the parents and children. Nakikita mo talaga nag-i-engage sila. So, ibig sabihin, there's something na they learned from us, from the sessions na we conducted. And dun sa happy naman na part is, siguro, same kami ni Ellen sa shinare niyang kanina, patungkol doon sa yung active participation ng ating mga VAUSI officers. So, going back to it's a full circle moment, kumbaga. Kasi grabe talaga yung participation nila. And, aside from, of course, mandatory naman sa kanila and to have a report regarding, conducting sessions related to child rights and child protection. Pero pati yung anak nila, gusto nilang sumali sa sessions, tinulak nila, kinalagka, dinala, para maka-attend. It speaks so much talaga na alam nila yung urgency ng information na to, na kailangan hindi lang sa kanila manggaling, kundi manggaling din sa third party yung information na to na maririnig ng mga bata. And makita nila yung kahalagahan to know their rights and to know how they can protect themselves, and to also know and be empowered na kaya nilang magsumbong, and they have that rights na mapakinggan sila kahit bata sila. So hindi lang bata lang, kundi bata sila. Ayun. And next natin ay the success or highlights, 'di ba? We've shared kanina na na-achieve natin yung targets and we go beyond the targets at the same time. So, what made you think na what are those factors or highlights na you think na naging dahilan kung bakit tayo nakapag-exceed dun sa target? Mga dahilan siguro yung mga volunteers natin. Yes, kasi ang dami nila, 14 ata sila. So, although kapag mga may session tayo, hindi naman lahat 14 kasama natin, pero yung point na nandun sila kasama natin while doing the sessions ay isa sa mga, at pati sa preparation and after din ng session kasama natin sila dyan in coding, scanning, and other work. So, isa yun sa mga naging dahilan ng success natin. And patuloy na pag-coordinate sa ating mga LGUs, VAUSI officers, principals, teachers, ayan. Nag-share nga yung taga Molinos ito sa mga feeling ko naging patunay na naging success tayo. Sabi niya sa amin, sabi niya ay naging maganda daw yung evaluation nila dun sa ating program, sa ating event. Tapos daw ay isa daw to sa malaking tulong sa kanila kasi ang DepEd naman daw ay merong program pagdating sa child protection, and wala silang budget para gumawa ng ganong event, and very privileged daw sila dumating tayo at free pa yung ating event. Sabi niya, they are very thankful na dumating tayo sa Molino Elementary School. Oh! And this is, again, in partnership with Save the Children Philippines. Ayan. Na sila talaga yung nag-lobby na magkaroon ng MOA with DepEd Division Office, diba? Na naging dahilan, isa sa mga dahilan kung bakit na-push through natin yung pag-school-based natin ng mga sessions. Kasi nung una, of course, PRM naman, we're really like, onto communities. Pero, there are a lot of factors naman na hindi natin kontrolado pagdating sa conflict of schedules and stuff ng mga bata. Pero dito sa school, kasi hawak na natin sila. Like, parang magiging mandatory sa kanila na makinig. Kasi again, nandyan yung teachers, may go signal ng principal. So, mas nila, nasa school, school environment. So, the only thing
na they need is to focus on studies, to learn something from us or sa sino man yung tumatayong pangalawang magulang nila sa classroom. So, yun. And I think yun din yung isa sa mga naging factor kung bakit around 80% yung naging success or passing rates ng ating mga bata at the same time. And meron ka pa idadagdag? Wala na. Sa akin naman, siguro, that's the outside. Like, that's the like external thing na ano. Pero siguro, coming into our volunteers again at the same time. Kasi tinanong kami ni Ma'am Kai na parang first time nyo ba mag-speak sa lahat, sa madaming tao, like public speaking. And then, most of them, sabi nilang, never pa nilang na-experience yun. Even in school, of course, may reporting, pero kilala mo na kasi yung environment mo sa school kasi mga kaklase mo lang din naman yung audience mo. Pero ito kasi iba, kasi mga bata yung sessions mo. And then, you have to think na, okay, there's child safeguarding dito, hindi ko sila tropa, yung ganon. And there's parents naman, di ba? May parents naman na, okay, there's an age gap. So, paano kaya natin to i-make sure na yung sasabihin ko sa kanila will resonate with them? Kasi nga, yung age gap namin sa kanila is sobrang layo talaga. Diba? We're in our 20s, they're in their 30s, 40s, 50s. Diba? So, yun yung parang naging challenge ng ating mga volunteers. Pero, again, tulad ng sinabi ko, they took the challenge. And, inaral talaga nila yung sessions. They undergo trainings, facilitators trainings with Save the Children and with us then at the same time for like, a recall lang din. So, naging handa sila sa part na yan. Pero yung umoo sila na pag sinabing, oy, ikaw mag-facilitate dito. Yeah. And nung nagkaroon kami ng evaluation din sa first part ng mga sessions namin. Kasi first part pa lang to and later on, share namin yung next steps namin. Nung sa first part ng ating mga sessions, sinabi nila na they felt proud and empowered at the same time na, alam mo yun, yung kaya pala nila tong gawin and kaya pala nila mag-public speaking and thinking na yung gagawin ko ay makakatulong sa bata. Like, I need to impart knowledge sa kanila para paglabas nila ng pinto ng classroom nila, may matutunan sila, empowered sila kung ano yung karapatan nila at paano nila protektahan yung sarili nila. So, I think that's the highlights and the success factor na game na game yung ating mga volunteers to do that. Kasi again, kung kami lang yun ni I, it will be a slow progress. Siguro, target lang namin, sige, 400 max. 400, babe. Ganon. Pero, na-capacitate natin yung, na-mobilize natin yung ating mga volunteers to do that and to take the challenge. And at the same time, yung na-reminded tayo ni Ma'am Kai na, yung relationship at yung connection ng PRM dito sa Cavite. Again, kasi nasa silang tayo. We have the Global Partnership Center and we have the PRM Cavite chapter na rooted na rin talaga dito sa Cavite. So, it was easy for us na ipakilala yung organization sa kanila at maging receptive sila kasi nga PRM have decades of experiences in collaborating in doing partnerships with the government, with CSOs, and with individuals as well, and in private institutions and the academe at the same time. So nakita nila yung track record ng PRM na yung lagi ko sinasabi yung credo na go to the people, live among them, di ba? Yun. So, I think yun yung two things na masasabi kong naging nakatulong sa atin to really achieve the targets and go beyond the targets at the same time. So, ratings. Di ba? Sabi natin kanina, yung objective ng project is for us to capacitate the children and the parents pagdating sa child rights and child protection. Sa tingin mo, rating it from 1 to 10?
Sa akin ay 7. Yung nakitirang 3 next session. Like, literal yan yung sinabi niya. Nung nag-evaluation kami. Copy paste. Alam nga magbago, di ba? Copy paste. Sa akin naman 8. Kasi, maliban dun sa sinabi namin na for the child rights and child protections, there's also part doon na maging ready yung mga children, especially the children maging ready yung children sa mga anti-OSAIC emergencies. Yes. So, parang for us to be able to craft a session again, or topic or module regarding that, yun yung siguro sinasabi niyang 3% na nawawala doon sa 10. 3% pa guys. Sa akin naman 8, same goes with her, pero I think 8 kasi, kaya may +1 ako. Kasi nga, we go beyond the target, 700 yon from the 300. So, parang, grabe. Grabe. At Ayan. ibibigay ko na rin yung 1 point na yon sa mga nakasama talaga natin sa sessions na stakeholders. Nandyan yung school and then yung LGUs. Yes, the barangays. Yes, so more to come. Later, i-share namin yung next steps. And last but not the least, the challenges and what we learned from those challenges. Ito, sobrang dami ng challenges natin from uncontrollable. Bakit? First session pa lang, weather eh. Weather condition, check! Weather condition, kasi ilang beses kami inulan. So, isa yung sa malaging challenge kasi paano mo sila i-organize ng umuulan. Yung sa Kulubkub nga, hindi pa siya covered. Pero yung sa GMA covered naman siya, pero hindi siya covered ng covered. Meron pa rin covered court lang siya. Covered court lang siya, pero wala siyang pader talaga na pwedeng maanos yung ulan. Kasi naanggahan pa din yung mga bata, yung mga parents. Tapos even our volunteers, syempre nagaling tayo sa iba't ibang lugar. Hindi naman tayo sa isang bahay lang. Bahay ni Kuya. So, diba? So, yung mga ganun pagkakataon. At ano pa ba? Challenges. Ang daming bata. For me personally, minsan kasi ang dami nila, hindi mo alam kung natututo ba sila. Ganyan. Nung time na yun, nasa session ka. Nasa session ka. Kasi, hindi mo naman alam. First time mo sila makikita hindi mo alam kung anong learning style ng bawat isa. That's 40. Pero pa sa MES, sabay-sabay 100 na bata. Paano may isip na, naiintindihan niya pa kaya kahit nakikipagkwentuhan siya sa katabi niya. Kasi may mga ganang bata naman na natututo pa rin sila kahit nakikipagkwentuhan sila. Ganun ako. Tapos may mga bata na kahit na nakataas paa nila, gets pa rin nila yung pinag-uusapan. Nakaub-ub. Nakaub-ub. Kala mo tulog pero hindi. Diba? May mga ganun. So, hindi natin alam kung natututo pa sila or whatever. So, tapos yung environment pa, hindi kasi siya close. Mayroong mga pagkakataon na hindi pala tayo sa enclosed place na mas controllable ng crowd. So, isa yung sa mga challenges. Yung parang i-control, ikakatcha ka ng attention, especially the elementary schools. Kasi lantuan pa lang sila. They are very, they kaya kanilang attention span. Diba, TikTok nga, 15 seconds na lang. 3 na lang nga ata ngayon. So, scroll sila. So, paano pa sa pag-aaral, diba? Or sa mga ganito pagkakataon na may learning session. So yung sa mga challenges. And I think, one thing na nakakot talaga sa kanya ng attention ay yung mga workshop natin sa module. Kasi gusto nila yung mga activity. Ma'am, wala na po ba? Ay, next naman. Ha, abangan mo lang. Gusto nila puro activity lang. Okay, lagi sila sumasagot. Yan. Yung gusto ng mga bata. Naalala ko tuloy yung isa sa Hugo Perez na elementary school. Ano sabi niya? Yung isang student doon, sabi niya, Mama, ako mag-report. Sabi niya gano'n. Sabi ko, okay, sige. Tapos sabi naman isa, Mama, ako mag-ngulekta ng papel. Ako kasi gusto yun sa kasi elementary na pinagpapakolekta sila ng mga diba? Sabi ko, ay, ang taray naman. Tapos sabi niya, okay, sige, mag-attendance kayo ha. Sabi, Mama, ako na magpaikot.
Ginigate niya yung attendance sheet. Ay, sige ba? Siguraduhin mo kompleto, ha? Oo, sabi ko din sa kanya yun, na sana kompleto kayong lahat. Oh, ma'am, bibilangin ko. Sabi niya gano'n. Baka siya? Siya yung doon. Hindi daw hindi siya yung parang president. Hindi, may ba ganun ba? may mga ganun sa, halimbawa sa room. Ganito, ilan kayo ngayon? Yung mga attendance. Baka siya yung ganun. O baka betan talaga niya. Meron pa ako. Sige, go. Coordination sa LGU. Okay. So, yung sa mga hard sell. Hard sell. Tapos lesson learned ko dyan, be more patient to them. Hindi sa bata ako naging more patient. Sa LGU. Kasi, meron mga LGU na very serious. Meron naman mga LGU na chill lang. Ganyan. That's very accommodating. Meron mga LGU na tataasan ka ng kilay. Huh? Ano yan? Ganun sila. Kahit na-explain mo na. Ganyan. Yung mga ganun sila. So, I think, ang natutunan ko doon yung the bigger person. Siyempre, tayo yung malapit sa kanila. Tayo yung may kailangan sa kanila. Although, it's their mandate to pero, tayo yung malapit. So, maging mas patient tayo. Kalmado. Naik, hello. Kasi mayroon ako experience sa Naik. Hindi na ako mag-adapt ng name. Sa naman siya, mas higher ups. Ang taray niya kasi pero here comes Berna. Hey, Berna, na dyan na. Pero, nakaraan, nakita ko ulit siya. Pero, okay naman na kami ngayon. Okay na kami ngayon! Pero they are, very, very knowledgeable kasi siya sa field niya. Osaek. Yeah, sa Osaek. Kasi siya nakafocus. And, isa yun sa mga ina-admire ko sa kanya. Pero yun nga, may mga times na medyo tayo. Demure. Siguro ako naman, lang din, yung pinaka-challenge ko siguro is I learned how to take no for an answer. Like, nego kung nego. Kasi, gets naman, sila, they have their own priorities. And I have my own priorities at the same time. The project have its own priorities at the same time. And coming there, not just Berna, but PRM. And in the name of Save the Children. And in the name of the Makabata Project. In the name of love. Diba? In the name of child rights and child protection. Ganon. So, like, nego kong nego na, kung hindi mag-work po ito, parang ganon. So, parang, not being part of the problem na talaga, but be part of the solution. Like, okay, this is the existing problem, what can we do? And, ano yung parang magiging give and take natin somehow, na hindi tayo parehas malulugi. Kundi it's a win-win situation for the LGUs, for the school, for the project ng Makabata. So, yun yung challenge ko na parang, paano kaya sila dalhin doon sa idea na it's really important to conduct the session at the same time. And lalo na ang kaso ng Osaek and si Saim sa Pilipinas ay dumoble, parang 4 times pa nga, right after the pandemic. Kasi, and it nag-increase siya during the pandemic kasi again, we're locked in and internet is the only way for us to communicate with each other, with our friends and families at the same time. So kaya gets na gumanon. Pero of course, hindi dahil gets natin, it's a good thing na. So kailangan natin siyang i-stop or i-prevent if we can't really stop it. Like, i-slow mo, kumbaga, yung progress niya, yung pag-increase niya. And, yun. So, ano natin, after collaborations, communications, coordinations with them, kaya na-schedule natin yung mga sessions. And, meron pa, more to come pa. Hey, don't go away! Don't go away! Kasi, yun na nga, without further ado, our next steps is, yun nga, sabi ko kanina, that was just the first part of the session ng Makabata Project. Pero meron pang second session where we will talk about, sa mga bata, we will talk about anti-Osaek emergencies. And then, of course, administer noong isang questionnaire na lang naman for us to measure their awareness level at the same time. And then, sa mga parents naman is yung sessions on social entrepreneurship, orientations,
And ito ay sa lahat din ng parents, yung 174 parents natin. 174. Yes, for that, para they have knowledge kung hindi problema kung may income ba sila or wala silang income, or kung may business ba sila or wala ba silang business. Hindi yun problema. Kasi itong social entrepreneurship orientation will just talk about paano nila, alam mo yun, masusustain kung mayroon na silang business. Or kung wala man silang business, paano nila, ano yung magiging interest nila na sa tingin nila they can turn it into business. And at the same time, kung meron na silang, kung meron man o wala man silang income, like, ano yung pwede natin gawin for them to be able to know financial literacy para in the long run, of course, yung SE naman na part nun. Pero yung mga, again, yung walang income or may income, paano nyo masusustain yung income na yon na maging income generator sa kanila moving forward. So, yun yung pag-uusapan natin doon sa SE. It's just an orientation, overview kung ano to. Pero, pag sinabi kasi natin social entrepreneurship, it's a business na nagko-comply doon sa capacity ng environment natin to produce something. So, may environment factor yung social entrepreneurship. Like, hindi tayo naninira ng ng mundo in general, ng environment natin just for the sake of business. So, yan. So, meron ka pa? Wala na ako. Okay, wala na. So, yes. Parang ang dami na nating sinabi. Pero, there's a lot more na we would like to share. Pero, of course, kulang lang yung oras natin. Yes. Kaya, maybe, sa susunod na, pag natapos na natin yung, parang end of the project na, matapos na to. So, we will share analysis, statistics, and anything in between, yung mga results na gather namin at na-measure namin after the sessions na we will conduct in the coming months pa. So, baka magkaroon pa ng, end of the project updates ng mga bata. Na session sa Senior City. Christmas party. Yun. Wag naman! Ganon. So, but yeah, yun po yung mga ginagawa ng Makabata project so far. And currently, we're also in coordinating with LGUs and schools to schedule those part 2 sessions natin. And may mga nakapag-schedule naman namin na mag-confirm na. Thank you so much, everyone. And dun sa mga household interviews din na ginagawa natin, meron na rin naman. At babalikan pa natin sila in the coming weeks and days to come ahead. Yes. So, yun. Siguro yun muna. Magre-reserve muna tayo para sa next session pa ng mga kabata. Tama. So, again, this is me, Berna, and Eileen, our lead volunteer for Makabata Project, na nagsasabing, magkaisa para sa bata. Thank you, everyone! Thank you! Happy weekend!